Kung bago lang kayo dito at naghahanap kayo ng video na pwede makatulong sa inyo kung paano nga ba makakuha at kung ano mga requirements ng driver's license dito sa Canada, itong video na to ay para sa inyo. What is up guys? Welcome back to our channel. And for today's video, gagawa tayo ng panibagong video. At isi-share namin sa iyo yung naging experience ni Darlene sa pagkuha na niya ng learner's license dito sa Canada. Pag-uusapan natin dito kung ano ba yung mga requirements at kung ano yung naging proseso niya sa pagkuha niya ng lisensya. Nakagawa na nga din tayo ng video natin patungkol dyan sa pagkuha naman natin ng ating lisensya nung panahon natin guys. So this time kasi may ibang prosesong ginawa si Darlene para makuha yung kanyang learner's license. So baka isa kayo sa mga nagtatanong kung paano nga ba makakuha ng learner's license dito sa Canada guys. Panoorin nyo itong video na to hanggang dulo para malaman nyo kung paano at kung ano ang mga requirements na kailangan nyo dalhin sa pagkuha ng lisensya. Kung ikaw ay bago pa lang at hindi ka pa nagkaroon ng lisensya sa kahit anumang bansa, ang gagawin mo guys is kailangan nyo munang mag-written exam. Ang written exam na ito ay pwede nyo kuhanin sa any registered motor vehicle dito sa Canada and pwede rin naman online. Kaya ako nabanggit na iba yung proseso nung proseso ko at sa proseso ni Darlene ngayon kasi ang ginawa niya guys is nag-take siya ng exam online. And i-share ko lang din sa inyo yung tinake niyang exam is tatagal ng 30 minutes and consist of 40 items. Yung 20 items dun guys is patungkol sa mga rules sa kalsada. And yung another 20 items guys, dun naman is yung mga road sign. Ito mga nabanggit ko guys na 20 items and another 20 items para sa mga road sign guys is dito sa province nga po pala ng Nova Scotia. Hindi ko lang sure kung sa mga ibang province dito sa Canada guys is pare-parehas. Ang tip ko lang sa inyo guys bago kayo mag-exam is i-check nyo yung description box sa baba at i-click nyo siya at meron dun mga sample question na pwedeng matanong sa inyo dun mismo kaparehas na kaparehas ng nasa exam. And meron din doon na pwede nyo download yung booklet nila ng libre para makapag-review kayo tungkol sa mga road signs and then yung mga rules sa kalsada. And kapag nakapasa na kayo sa examination na to guys, is pwede na kayo makakuha ng learner's license. Ang passing score nga pala guys dito sa learner's license exam guys is kailangan makakuha ka at least 16 na tama sa rules on the road and 16 din na tama sa road sign. At kapag natapos na kayo mag-exam online, pwede na kayong pumunta kaagad sa pinakamalapit na Registry of Motor and Vehicle sa lugar nyo. Dito nga pala sa province ng Nova Scotia guys, kung meron ka ng lisensya sa Pilipinas, kailangan mo pa rin dumaan sa examination. Meaning, kailangan mo pa rin ipasa yung examination na 20 items na rules on the road and 20 items na road sign. Kaya nga nang sinabi ko guys, hindi ko lang sure kung sa ibang province dito sa Canada is pare-parehas. Pag-usapan naman natin yung mga requirements na kailangan nyo dalhin pagpunta nyo sa Registry of Motor and Vehicle. Kapag ginawa nyo online ng examination guys, makaka-receive kayo ng email kung pasado ba kayo sa exam nyo. Dalawang email yung marireceive nyo, isa sa rules on the road at isa sa road sign. Isa ito sa ipapakita nyo dun sa Registry of Motor and Vehicles. Pagkatapos, kailangan nyo din magdala ng dalawang valid ID. Pwede nyo dalhin ang inyong passport at kung wala ka namang isa pang valid ID, pwede ka magdala ng birth certificate nyo. Kung meron ka naman ng ID dito sa Nova Scotia, pwede mo din yung dalhin. Pagkapunta mo sa motor vehicle office is, ang gagawin sa inyo guys, una is tatanungin kayo kung nagagamit nyo ba yung dalawang mata nyo, dalawang kamay, at saka dalawang paa. At pagkatapos ito, gagawin naman nila is i-check naman nila ang vision nyo. At pagkatapos, pipicturean naman nila kayo para sa photo ID nyo na. Dito sa Nova Scotia, ang bayad ng ID ng pagpapagawa nito guys is nasa $24. At pag natapos nyo na ang lahat ng yan guys, bibigyan na nila kayo ng papel na temporary bago nyo makuha yung mismong ID nyo after 10 days. And yung temporary na papel na yun guys is pwede na kagad kayo na makapag-drive dito sa Canada. Kapag class 7 learner's license holder kayo guys, is meron niyang mga restriction. Like for example, kung magdadrive ka sa kalsada, kailangan mong merong professional na kasama dun sa mismong sasakyan. Bawal na magdadrive ka na mag-isa lang. And ang rules na yan is nag-a-apply sa'yo ng buong taon.
Pagkatapos ng buong taon na yon at wala kang problema, wala kang violation, pwede ka na mag-take ng road test. And syempre, pag napasa mo na yung road test, magkakaroon ka ulit ng panibagong ID and another payment na naman para sa ID mo. Pag nakuha mo na yung Class 7 learner's license mo guys, meron dong letter L na nakalagay sa gilid. Kapag ka naman nakapasa ka na ng road test, ang makukuha mo ng ID guys is letter N na, yung nando sa gilid. Kapag ka nabasa mo na yung road test, meron ka ng panibagong license na Class 5 ka na guys. And paano naman kapag meron ka ng lisensya dati sa Pilipinas? Pag meron ka ng lisensya sa Pilipinas, pagka napasa mo na yung examination, pwede ka na kaagad na makapag-schedule ng road test. And once na mapasa mo yung road test, magbabayad ka lang ulit for ID and magpapapicture para makuha mo na kaagad yung lisensya mo guys. And yung license pala na yun guys is i-deliver sa'yo after 10 days. Ang maganda lang sa ganun guys is kapag matagal ka ng driver and then nakapag-exam ka and nakapag-road test na nakapasa ka guys, ang ibibigay sa'yo ni Registry of Motor and Vehicle guys is yung lisensya na wala ng restriction na kahit ano. So wala na siyang letter L and wala ng letter N. Siyempre under pa rin siya ng Class 5. And isama ko na din dito yung mga kababayan natin na mga viewers natin and subscriber din natin dyan sa Taiwan na nagbabalak na magpunta din ng Canada. Kapag ka nandito ka sa Canada at gusto mo makapag-drive at meron kang lisensya sa Taiwan, pwede mo siyang i-convert dito sa Canada at hindi mo na kailangan mag-take ng exam at hindi mo na din kailangan mag-take ng road test. So pupunta ka na lang sa may Registry and Motor Vehicles para papalitan yung ID nyo guys. And then mako-convert na siya in Canadian license. Class 5. Meron kasi nagawang pirmahan ang Taiwan, ibang bansa, in partner ng Canada para dyan. Ilalagay ko sa link para mabasa nyo din guys. And yun lang naman yung mga pwede natin pag-usapan tungkol sa proseso at mga requirements sa pagkuha at kung paano nga ba makakuha ng learner's license Class 7 dito sa Canada. Or kung dati ka pa nagdadrive at gusto mo makapag-maneho dito sa Canada guys. So I hope nakatulong tong video na to guys sa inyo para mabigyan kayo ng idea at mag-guide kayo para makapag-drive na din kayo dito sa Canada guys. And hingi lang ako ng isang pabor sa inyo guys na bigyan nyo tong video natin ng like and comment kayo sa baba kung nakatulong sa inyo tong video na to and i-share nyo din sa mga kaibigan nyo na nagpunta dito sa Canada na gusto nga na mga pagmaneho dito sa Canada guys. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Have a good one!